Mga nagaganap na biblical prophecy ng hindi namamalayan, mga lumilitaw sa himpapawid, mga nagpupula, mga kalangitan at karagatan, mga malawakang sunog, pagtaas ng teknolohiya sa ating panahon, mga hinihinalang anghel sa kalangitan at mga bituing nagsulputan. Tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Alam nyo naman na tayo nabubuhay na sa mga propesiya, kaya yung iba, ito ay kinukonek sa mga prophecy po nakalagay po sa Bible. Kasi yung mga bagay po na yan ay hindi na po nakakagulat. May mangyayaring ganyan talagang disaster. Every year po yan mga kapatid. Sabi ng Luke, there will be great earthquakes, famines, pestilences, and fearful events. Kasama po yan sa fearful events, yung mga nangyaring sunog po na yan sa ibang bansa. At ikagugulat mo dahil merong magaganap na matinding sunog sa huling panahon. Revelation chapter 13 verse 13. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Ito yung dalawang witness na lalabas sa huling panahon. At ito'y tinitingnan ng ibang mga tao na tayo ay nasa tribulation period na. Actually, hindi lang yan kasi meron pang 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpets. At maraming sunog magaganap po sa mundo kapag nangyari po iyan. Kaya hindi katakataka mga kapatid na merong maganap na sunog po sa mga ilang parte ng mundo. Pero sinasabi ng biblical prophecy, hindi lang po isang country ang makakaranas, kundi maraming bansa. Kasi po, all over the world, mangyayari po yung matinding sunog. Katiting pa lang po yung nangyayari na yan. At hindi yan yung sinasabi ng Bible na mangyayari po sa huling panahon. Kaya nga po lahat ng nagiging trending ngayon ay kinukonek sa biblical prophecy o sa end times, second coming, rapture. Totoo po niyan, normal lang po yung nangyayari na yan. Tingnan po natin yung pinaghihinalaan na angel na nakita sa Ezekiel. Right out of the Bible. Look at these. This is over New Jersey. Wheel over wheel. Does that look like some sort of any kind of a drone that you've ever seen before? Drone. Looks like biblical drawings, like a wheel within a wheel, like Ezekiel, right? I mean, you have drawings like this going back thousands of years, by the way. Some of these from the 1600s right here. These sort of wheel within a wheel in the sky. What are these things? Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? UFO? Drone? Star? Unfocus captured ng camera? O anghel nakalagay sa Biblia? Gusto ko po maunawaan nyo mga kapatid, anumang nagtitrending ngayon nakikita sa kalangitan ay kinukonek sa mga biblical prophecy. At tayo kasi ay nabubuhay na sa mga propesiya. We are living in the last days, na malapit na tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. At yung mga bagay na ito, mga phenomena nangyayari po sa kalangitan, takot po ang nakikreate sa mga taong hindi alam po ang nakalagay sa biblical prophecy. Lalo na yung walang alam talaga sa salita ng Diyos. Kasi nga, ano ba to? Nasasakot na ba tayo ng alien? Meron bang extraterrestrial? Diba? Minsan pa nga po nire-relate lang sa mga typical o practical na bagay. Kasi drone nga daw po Mukha daw drone Pero meron bang ganito kataas na drone at ganito katayog? Diba? Hindi nga po makaptured ng camera. Kahit pinaka malinaw na camera yung gamit. Nahirapan po sa pag-focus kung ano to. Ibig sabihin napakataas. Merong altitude level lang po ang mga drone po sa panahon natin ngayon. Kahit marami pong nagsasabi na hindi, gawa-gawa lang ng tao yan. Sino gagawa po niyan mga kapatid? Hindi kasi natin pwedeng tanggalin yung realidad na pwedeng may nagpapakintang ganyan, glimpse or sign, pero hindi ko mai-conclude sa inyo kasi nga actual po yung nangyari po dun sa video. Kung gusto nyo pong panoorin nyo po at nagba-viral po yan at marami kayong aral matututunan sa videong ito pagkatapos mapanood ang bagay na yan. Kasi ito yung sinabi ng Lucas chapter 21 verse 25 hanggang 26, may mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagbag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. Alam mo ba kapatid kung bakit kinukonek yan sa anghel? Kasi ang anghel ay hindi lang talaga ito ang itsura. Yung creatures po sa langit na pinakita sa vision ng mga propeta.
Dahil ito yung na-picturize sa atin simula nung bata at nung tumanda tayo, ito yung itsura sa isipan natin ng anghel. Pero makinig ka at humanda dahil kung hindi mo pa alam, ito ang nakalagay sa Biblia patungkol sa mga anghel. Ezekiel chapter 1 verse 15. Habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. I told you before mga kapatid, dahil naglalabas ako ng mga angelology sa mga video po natin. At yung mga matatagal na pong follower, alam na po kung ano itsura niyan. At sa mga nakapag-aral na noon, ngayon nasa social media tayo. Ito ay kaparaanan ng Panginoon para malaman mo na marami ka pang bagay na malalaman pagdating sa salita ng Diyos. Actually, hindi natin dapat ikatakot yan, lalo na kung nakakilala ka kay Lord. Kasi normal lang yung mangyayari po kung may makikita tayong sign po sa kalangitan o kung ano yung nagaganap dito po sa paligid po natin. Kaya lang maraming natatakot po dahil sa Ezekiel vision, merong mangyayari o merong nangyaring masama nung nagpapakita ang Panginoon ng mga bagay mula sa langit sa mga propeta sa Old Testament. Ngayon, pwede may pinapasabi ang Panginoon sa atin. Dapat alam mo kung ano yung duty mo at kung ano ang preparation natin pagdating ng paghahari ng Panginoon in physical. Ano mang nangyayaring trending sa buong mundo na ikino-connect sa pagdating ng Panginoon sa end times, sa last days, ito yung tatandaan mo na pinakamahalagang masiyasat at malaman yung ating relasyon sa Panginoon. Tingnan naman natin yung Star of Jacob na nakita sa himpapawid. Ito ay sinasabing Star of Jacob. Lumitaw 2,000 years ago bago isilang ang Panginoong Kristo. Bago nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. Tinatawag din itong Star of Bethlehem. Matthew 2 verse 1 hanggang 2, ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea nung si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa. Galing sa silangan, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sabihan siya. Ayon sa pag-aaral, ang Star of Jacob nagpakita po yan bago po yung first coming ni Jesus. Ang first coming ni Jesus, yung nagkatawang tao po yung ating Panginoon. Alam naman natin at walang duda na siya ay galing sa trono, sa langit, dahil siya ay Diyos at nagkatawang tao lang. Pero bago po mangyari po yon, merong nagpakita yung star, yung bagay po sa langit na nagturo doon sa mga pantas. Ngayon, lumitaw yung bagay po na ito. At ito ang sabi ng mga nag-aaral patungkol po sa end times. Ito ay sign na malapit na ring dumating ang Panginoong Kristo. Ano sa tingin mo? Sign nga ba talaga ito sa second coming ng Panginoong Kristo? Actually po, napakarami pong kinokonek ngayon pagdating po sa kapanahunan natin ngayon. Sa end time prophecy, konting nagtrending pagdating po sa kalangitan. Kasi yan ang sabi ng Biblia. Makikita ang tanda sa itsura ng langit. Totoo naman ang Star of the Jacob, gaya ng nabasa po natin. Kung pag-aaralan nyo po, yan ay nakita bago po isilang ang Panginoong Kristo sa first coming. Pero ito nga ba ay totoo at tanda ng pagbabalik ng Panginoong Kristo? Kung meron po akong isasagot kung ano talaga yung ultimate sign sa pagdating ng Panginoong Kristo bago po mangyari yon, yung sinabi mismo ng Panginoon at naiprophesy ni Daniel. Matthew chapter 24. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating sa magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain nyo itong mabuti. Kapag nakita na nyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Yan yung tinatawag na global conflict.
yung tribulation period. Kasi dyan na nag-rapture. Bago kasi dumating ang Panginoong Kristo, magra-rapture muna. Pagkatapos mag-rapture, magkakaroon ng 7 years of tribulation. Isa lang sa sign mga kapatid, ang kalangitan. Pero hindi yan yung ultimate. Ang pinakamakita natin at pinakamakatotohanan na sign na pwede nating makita bago ang pagdating ng Panginoong Kristo ay yung mga bagay na ito. Yung mga inahanda para sa pagdating ng Panginoong Kristo. Inahalin tulad sa panahon ni Noe, ang panahon bago dumating ang Panginoong Kristo. Na hindi nila alam na darating na ang Panginoong Hesus. At ito ay warning para sa atin. Kaya ako kayo naipunta sa topic po na ito para i-lead kayo sa ganitong kaaral na tayo po ay nasa huling panahon na at malapit na po tayo sa pagdating ng Panginoong Kristo tulad ng panahon ni Noah. Matthew 24 verse 37, kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ganun din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Tingin ka sa paligid, ang mga tao ay wala nang ginawa kundi gawin na lang kung ano yung gusto nilang gawin. Ano yun? Kumain? Mag-inuman? Mag-asawa? Hindi yun yung tinutukoy ng Biblia, kundi yung walang haba sa paggawa ng kasalanan at mali. Kakainin nila kung ano ang gusto nilang kainin, maging marumi o hindi. Mag-iinuman sila kung hanggang kailan na gusto mag-inuman at magsisipag-asawa sila kahit sino ang gusto nilang asawahin. It's very immoral and evil. At ang nasa likod nito ay si Satan. Konting history lang, kaya nga yung arka ginawa na merong isa lang ang pintuan kasi walang exit. Ito ay one way lang na kapag pumasok, hindi na pwedeng lumabas kasi kakaroon ng tribulation sa panahon bago dumating ang Panginoong Kristo na ginawang example yung panahon ni Noe. At walang bintana kasi magiging patindi yung magaganap. Hindi mo magugustuhan yung makikita mo sa labas ng arka kasi judgment ang Panginoon yon. Kaya hindi dinesign yung arka na merong bintana. Ganun din sa panahon ng kapighatian sa 7 years of tribulation na yung mga pumasok sa bahay, sabi ng bersikulo, hindi na dapat lumabas sapagkat ibubuhos ng Diyos yung 7 seal, 7 bowls, and 7 trumpets sa panahon pong ito. Magtataka kayo, ba't nalis tayo sa topic? Sinadya ko po yung mga kapatid para makuha ko yung attention nyo sapagkat viral yan sa TikTok at ang dami po nang nag-comment sa akin at marami pong nag-PM sa akin. Ito yung aral sa atin mga kapatid para sa huling panahon. Ano ang senyales? Kung nagtatanong po tayo, sabi ng Matthew chapter 24 verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Tama ba? Na kahit mga Kristiyano ngayon ay nagsisipag-alisan na sa pananampalataya, hindi lang pag-alis at hindi pag-attend sa church, kundi pag-abandona. Nagkakaroon ng great apostasy sa panahon po natin ngayon. Ngayon, ito yung panahon para i-share natin ng Panginoon, share natin ng Word of God. Share mo yung video na ito. Tingnan naman natin ngayon yung spear na ginawa sa ibang bansa at pinaghihinala ang gagawing stadium in the last days. Pa-persecute sa mga Christians. Spear at Las Vegas, gawa nga ba ng Antikristo? Habang tumatagal, napakatindi ng mga paglikha ng tao. Di mo akalain na gawa ng tao ito. Isa sa mga nakikita mo ngayon ay isang higante or giant spear sa Las Vegas. Ang napakalaki at napakaraming LED na nakikita kahit sa malayuan. Isa nga ba itong fulfillment na kalatag sa timetable ng Panginoon na magaganap sa buong mundo ng mga biblical prophecy na ipapakita sa atin habang tayo ay naandito? Tingnan mong mabuti yan kapatid. Isa na lang yan sa mga bagay na makikita natin ngayon. Sobrang tindi po. Yung mata, di ba? Actually mga kapatid, nakita ko yan, sobrang tindi nung naramdaman ko. What if kung personal mo talaga makikita yan? So let me know in the comment section kung sino yung mga nakakita ng mga nakatira po sa malapit po sa Las Vegas. Kasi iba na po yung pakiramdam ng mga tao ngayon pag nakikita yung bagay na yan. Oo, sa unang tingin, pang entertainment, for business purposes,
Pero kung titingnan ng mga eschatologists po yan, lalo na kung pinoconnect sa Antikristo, ganyan-ganyan yung itsura nung nangyari sa panahon ng Emperor Nero. First time in the history of this world, na persecute especially ang mga Kristiyano. At habang pinapersecute bata at matanda, ay maraming nanonood na animoy parang laruan o parang isang laro ang nangyayari sa loob ng dome na yan or ng stadium. Sa totoo lang, hindi biro yung mga naganap po na yan. Oo, nasa history yan, pero hindi ko lubos maisip kung gaano katindi at kahirap yung naranasan ng mga Kristiyano po dyan. Bata at matanda, pinapalapa sa leon, ginagawang katatawanan ng mga taong nasa paligid. Tingnan natin mabuti yung Sphere sa Las Vegas. Kung paanong ginawa po yan at kung paanong makikita ng mga tao mga bagay na pwede ipakita dyan. At hindi lang sa loob, kahit po yung mga nasa labas, kitang-kita at klarong-klaro. Kaya maraming mga eschatologists na connect nila yan sa mga bagay na gagawin po ng Antikristo. Kasi hawig na hawig po doon sa ginawa ni Nero Emperor. Medyo high-tech nga lang ngayon. Ano sa tingin mo? Let me know in the comment section kung ano yung nabubuo sa isip mo na nangyayari po sa panahon natin kapag nakikita mo yung bagay po na yan. Dahil merong Great Tribulation, napakarami na po nating nailabas na topic about po dyan. Tingnan nyo na lang po sa playlist ng YouTube para madali nyong mahanap o kaya naman sa Facebook. At ito yung sabi ng Matthew chapter 24 verse 15. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain nyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil hihirapang isilang. Idalangin nyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng hikain ng mundong hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganong kahit kailan. Hindi ko kayo tinatakot sa stadium na ito or sa arena na nakikreate bawat panahon po natin. Na para bagang ito ay papunta doon sa Great Tribulation at gagamitin ng Antikristo sa kanyang mga agenda. But we cannot ignore the sign. We are near the end times. Bawat nadidiskubre mga bagay sa mga religious people, sa mga famous at mayayaman ay nagtitrend at kinokonekta sa end times. Ano yung lesson po nito, kapatid? Bago dumating ang suklam-suklam o yung Great Tribulation na ito, tatandaan nyo po, Jesus is coming. Siya ay darating na madali. Papaiksing niya po niya yung panahon sa mga paghihirap para lang makuha niya yung kanyang mga mananampalataya. Yun yung pangako ng Panginoon na hindi na mararanasan yung bagay na ito sa pagtalikod natin sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Tingnan po natin yung kanal ng Argentina. Water turns to blood. Ito yung komento ng mga tao po nung nakita ang video na ito at ang picture. Yan. Isa ito sa mga pinomenong magaganap sa ating panahon sapagkat tayo ay nabubuhay sa mga propesiya. Tayo ay nasa yugto na po na malapit na po tayo sa end times. For example na lang po, pag-itim ng kalangitan, pagkatuyot ng ilog Euphrates, pagkakaroon ng mga bagay na lumilitaw sa kalangitan na hindi maipaliwanag. Yan yung mga nagaganap sa ating panahon. Pagpula ng mga anyong tubig. Tingnan nyo po maigi yung screen. January 2024, ito ang bumungad sa Argentina. Marami po ang natakot dahil salot nga ba ito? Dahil pag sinabi nating salot, ito ay disaster. Maraming napipinsala. Hindi napapakinabangan ng mga bagay-bagay kapag merong salot. Isa sa mga pinagkukuhanan ay ang tubig. Alam po natin yan mga kapatid. Yung mga nabubuhay sa ilalim ng tubig o yung mismong tubig ay malaking tulong sa community, sa tao. Pero pag ito ay nagkulay, dugo o nagmistulang
dugo po, to ay salot. Tingnan natin mabuti. Sa totoo lang, pag nagmistulang dugo talaga yung tubig, hindi talaga mapapakinabangan yung mga nakatira po sa ilalim ng tubig. Maraming mamamatay at masangsang po yan kasi nga dugo iyan. Kasi ito yung nangyari sa Exodus, kaya natatakot yung mga tao, baka ito yung nangyayari sa ating panahon. Exodus chapter 7 verse 19. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal, at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig at magiging dugo ang lahat ng ito dahil ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Malinaw dito na 10 plagues yung binigay ng Panginoon doon sa mga Ehipsyo. Kasi nga, sa katigasan ng puso nila dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon. At ito yung naganap, salot. Naging dugo yung tubig, kanal, sapa, lawa, pinagkukuhanan ng mga tao at nangamatay yung mga isda. Verse 20, sinunod nila Moises at Aaron ang inutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang paraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog Nilo at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang Ehipsyo, naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipsyo. Gusto ko maunawaan mo kapatid, na ang Diyos lang ang may kakayahang lumikha ng mga bagay po na yan at siya lang rin ang may kakayahang gawin ang mga kakaibang nangyayari po sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga kinreate, lalo na kung ang usapin ay salot. Ang Diyos ang makapangyarihan. Kung meron man tayo nakikitang extra phenomenon po sa panahon po natin ngayon, alam ng mga tao na ito ay kilos ng Panginoon at merong mensahe ang Diyos. Salot, reminders, sign. Kahit hindi nga nakakilala sa Panginoon natatakot kasi alam nila na ang Diyos lang ang may kakayahan nito. At doon sa mga hindi pa nakakapagbasa ng Bible, ng lubusan, meron na mangyayari sa huling panahon. Magiging dugo po talaga yung mga anyong tubig sa buong mundo. Kaya maraming nagsasabi na ito nga ba ay sign na at malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Sa totoo lang, wala na tayo kasing hinihintay na huling panahon. Tayo ay nabubuhay na sa mga propesiya sapagkat tayo na sa huling panahon na. Sa Revelation po kasi in-specify dito na magiging dugo ang anyong tubig. Revelation chapter 16 verse 4, the second angel poured out his bowl on the sea, and it turned into blood like that of a dead man, and every living thing in the sea died. The third angel poured out his bowl on the rivers and spring of waters, and they become blood. Meron kasi magaganap na Great Tribulation sa huling panahon. Ito yung propesya ang hindi pa nagaganap. Ito yung 7 years of tribulation. 7 bowls, 7 seals, and 7 trumpets. Ilalagay ko po sa description yung link ng mga nagawa ko pong video. Matuto po tayo sa mga bagay na nakalagay po sa Bible. Para lalo nating mas maunawaan, maging guided tayo ng Holy Spirit habang pinapakinggan o binabasa. Ilang bahagi lang po yan mga kapatid. Yung kanal sa Argentina, sa Great Tribulation, darating yung point na magpupula po talaga lahat ng mga tubig. Hindi mapapakinabangan. Sa panahon natin ngayon, hindi pa naman lahat. At iilang country pa lang, napapakinabangan pa yung tubig. Kulay dugo lang po talaga. Pero hindi pa siya totally dugo. Ilang teorya lang din po ang gusto kong ibahagi sa inyo pagdating po sa water turns to blood. Ilang mga eschatology po ang naniniwala na ito ay simbolismo. Naniniwala iba sa literal na ito ay magiging dugo talaga, pero iba naniniwala po na ito ay simbolismo. Magiging kulay dugo lang po ito kasi tatagas yung langis sa mga pangdigmang barko kasi nga magkakaroon po ng matinding digmaan dyan sa karagatan. Kaya yung langis po ay tatapon sa dagat kaya makakontaminate yung dagat sa buong mundo. Kaya magiging pula, magmimistulang kulay dugo at mamamatay yung mga hayop sa ilalim ng dagat. Yan yung tinitingnan ng ibang mga eschatologists. Kasi merong two witness na ipapadala ang Panginoon para tingnan kung ano ang itsura ng mga tao, behavior ng mga tao dito. Meron pa akong nilabas na video about sa two witness. Kayo na po, pray kung ano po ang papadala ng Panginoon. Literal ba? Si Elias o si Moises? O ito ay simbolismo? Kasi yung dalawang witness na ito ay may kakayahang gawing dugo yung anyong tubig sa buong mundo. Revelation chapter 11 verse 6, may kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pwede ito yung simbolismo kasi nga nagpupula unti-unti
yung mga anyong tubig sa panahon natin nang walang nakikitang two witnesses. Isa rin yan sa pwedeng mangyari mga kapatid, simbolismo ng maganap. Glimpse pa lang, ilang mga bansa pa lang po. Ganun pa man, hindi dapat takot, pressure ang maramdaman, lalo na kung ikaw ay nakakilala kay Lord. Actually, ito po ay kagalakan sapagkat naisasakot-tuparan po ang mga prophesying nakalagay sa Bible. Magpapatunay po ito na totoo ang mga nakalagay po sa Bible at hindi nagsisinungaling ito. Pangalawa, napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoon. Tunay po ito na malapit ang dumating ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung naniniwala ka sa pre-tribulation, na bago mangyari ang Great Tribulation na to, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng rapture. Hindi na mararanasan ang ganyang mga bagay, yung salot ng Panginoon. Kasi para lang yan sa mga taong hindi tatalikod sa kanilang kasalanan. Hindi na dapat natin ikatakot yan. Actually, pag-asa pa natin yan dahil nga ay naisakakatuparan ng mga sinabi ng Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon. Are you ready? Share mo to sa unang taong papaisip sa iyo ng Panginoon habang pinapakinggan ito. Kung gusto nyo po palang sumuporta sa gawain ng Panginoon, ano man pong ma-purchase dito sa Missionaryo Clothing, ay malaking ambag po para sa gawain dito sa La Union. God bless po. Pwede kayong pumunta sa Shopee o sa TikTok. Pwede nyo pong i-follow din yung Missionaryo page. God bless you, kapatid. I pray sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito, lumalim ang iyong faith sa Panginoon at maunawaan mga nakalagay sa Bible. Samahan ka ng banal na espiritu habang binabasa ang bagay na iyan. Mapagtagumpayan mo, buhay pananampalataya sa tulong ng ating Panginoon. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, follow, sa man nyo po napapanood na platform ito. Ito ang iyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.